isang magandang araw sa ating lahat, lalo na po sa mga kabataan, elders, pastora. So, ako po si Robert Franklin Mangkoro, 14 na taong gulang at galing sa UCCP, Simbahan sa Nayon sa Candelaria. Upo ako dun sa mga delegado na lumahok sa ginanap na Exchange Public Workshop sa UCCP Kalumpang noong nakaraang Agosto. So, ang karanasan po ito yung masasabi ko kung isang karangalan at nakakakaba po. Kaya, hindi po. Manalangin po muna tayo. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya po na ipinagkaloob niyo po sa atin. Salamat po, binigyan niyo po kami ng karapatang lakas upang makadalo sa pananambahan po namin ngayong pong araw na ito. Nais po namin muna kapatawaran kung kami po minsan ay nagiging mahina at nakakagawa po ng mga pagkakamali. Nawa po Panginoon ay may sabaw po namin ng matibasay ang pananambahan ngayon, saka po makatulong po kami sa mga dapat ng pagtunan sa buhay sa mga susunod pong mga araw. Amen. So, muli po, magandang umaga. Pag-ibig ni Kristo, susi sa paglikha ng bagong bayan at ako. Ito ang itinakdang tema sa natatanging araw na ito. So, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ano nga po pagka sinabi natin pag-ibig? Sabi nila ito daw yung nararamdaman natin pagka dumaan yung isang espesyal sa atin. Uy, si Crush, love daw yun. Ito rin daw yung nagpapaikot sa mundo at ito rin yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. So mga kapatid, mayroong tatlong uri ng pag-ibig. Una ay ang pilya o ang pag-ibig sa mga kaibigan at pamilya. Ikalawa ay ang eros o ang pag-ibig sa asawa o iya sa karipan. At ang ikahuli ay ang agape o ang pag-ibig sa Diyos. Ayon sa unang aklat ng Korinto, Kabanata 13, chapter 13, verse 4, ang pag-ibig ay mapaghiluhan at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananatili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuli, hindi mapaglalo. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ika nga sa wikang Ingles. Siya ang tunay na ugat sa lahat ng uri at kahulugan ng pagmamahal. Mula dito, mahihiluhan natin kung bakit siya ang susi sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay, ang pagbabago. So, ang pagbabago ay sa atin nagsisimula. Alam niyo po ba yung kwento na tungkol kay Pedro? So, punong-puno ng idealismo si Pedro. Nakita niya na pasama na pasama or parang yung mga masamang tao sa mundo. Kaya ninais niya na baguhin ito. Sinabi niya sa sarili niya, babaguhin ko ang mundo. So, ginawa niya nga yun, pero makalipas ang ilang panahon, nabigo siya. Kaya sinabi naman niya, babaguhin ko ang mga Pilipino dahil hindi nga nila gawa sa buong mundo. So, sinubukan ulit niya. Subalit, sa pagkakataong yun, nabigo pa rin siya. Kaya sinabi niya, babaguhin ko ang mga taga-Luzon. So, ginawa nga niya yun, sinabi niya. Pero makalipas ulit ang ilang mundo, hindi pa rin siya nagtagumpay. Tapos sinabi naman niya, babaguhin ko na lang ang mga taga-Laguna. So, yung ginawa niya sa mundo, sa Pilipinas, sinubukan pa rin niya. Kaso, hindi pa rin naging tupat. So, desperado na. Sabi niya, babaguhin ko naman ang mga taga-Santa Rosa. So, sinubukan niya. Sinubukan niya gawin yun. Hindi pa rin siya nagtagumpay. Sunod-sunod na nga. Sinabi naman niya ay, babaguhin ko na lang ang aking pamilya. Akala niya magagawa niya yun, kaya pinagbuti niya. Pero, hindi pa rin naging sapat at hindi siya nagtagumpay. Kaya, naging desperado na siya. Tapos, sinabi niya sa huli, sisimulan ko ang pagbabago sa aking sarili. Kaya, tapos dito niya nakita ang pag-asa ng panibagong buhay. So, sinasabi mo walang permanente sa mundo, di ba po? Kundi ang pagbabago.
Ito ang pagtatapos at ang pagsisimula. Mula sa pagiging mahina, tungo sa pagiging malakas, pagiging tamad, tungo sa pagiging masipag, at pagiging pabaya, patungo sa pagiging mapagkaruga. Dito tayo nanggagaling mula sa pagiging good tungo sa pagiging better. Paano nga ba naging susi ang Panginoon sa pagbabago? Payakan sagot yan mga kapatid. Hindi natin ito makakamit kung wala ang kanyang pagmamahal. Meron ko ba ditong mahilig magtanim o may mga kalit ng mga bahay? Iisip natin ang isang halaman. So magsisimula ito sa isang maliit na buto, di ba po ba? Tapos mula sa isang buto, ito ay titiligan at pag-iinitan. Ito ay unti-unting tutubo hanggang sa maging isang maliit na halaman. Magkakaroon ng mga dahon o magmumukadkaran ng mga bulaklak. Patuloy itong tutubo hanggang sa maging isang ganap na puno na tinitingalaan tayo ng mga tao. Sinasalamin ng punong ito tayo mga Kristiyano. Mula sa pagiging isang sukli, daraan din tayo sa iba't ibang punto ng pagbabago hanggang sa makamit natin ang ating mga pangarap, ang ating sariling kaganapan na maibabahagi natin sa ibang tao. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. Ang kanyang pagmamahal ang tumigilig sa atin upang lumaki, unti-unti magkaroon ng mga bunga, mga bulaklak, mga dahon, hanggang sa matamo natin yung katayurang ating hinihingi. Siya ang susi sa pagbabago. Transformasyon, bahagi na ito ng ating buhay. Yakapin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal na susi sa lahat. Hindi natin makakamit ang kaganapan o ang pagbabagong ating hinihingi kung hindi natin siya kinikilala. Kung hindi natin ina-acknowledge o inaalam na nasa tabi natin siya. Kung patuloy natin siya itataboy o magiging mantig tayo sa kanyang mga kapangyarihan, hindi natin magtatamo yung pagbabago, yung pangarap, yung kaganapan na ating nililiti sa ating buhay. Mga kapatid, halina't tanongin natin ang kanyang presensya, ang kapangyarihan at ang kanyang pagmamahal. Halina't magsama-sama tayo tungo sa isang bagong paglikha sa ngayon ng mga anak, Espiritu Santo.